Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, Lord, yes, Lord. So, March 5, 1995. March 5, 1995. Yan po yung date kung saan tinanggap ko po ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Medyo, ano ngayon? March 8. So, March 5, 1995. That was 31 years ago. 31 taon na po, mga kapatid. Nung ako po pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa akin. Ang life verse ko po nung panahon na yun is yung John chapter 3, verse 3. Yan po yung life verse ko. Yan po yung verse kung saan una kong naunawaan ang dapat kong maging kalalagayan sa harap ng Panginoon. John 3 verse 3 says, "Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God." And then, 3 months and 3 days after that, March 5, I was baptized. At yung dating baptist camp. Sa birthday ko po, eksaktong 3 buwan din at 3 araw, from March 5, come June 8, 3 months and 3 days, nag-decide po ako magpabaptize sa Panginoon. Doon po sa swimming pool ng Baptist Camp. Doon po sa kubo, kung saan bago ako i-baptize, merong konting paliwanag si Pastor Rodel Matapon. Doon po sa kubo na yon, nandun din po nakasulat ang nag-iisang verse. Ang verse na life verse ko. John chapter 3, verse 3. Maliban isang tao'y ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. So from then on, mga kapatid, naging kakaiba ang pananaw sa buhay. Unti-unti, hindi man siya mabilis, unti-unti, ang Panginoon ay nagpapakilala sa buhay ko at sa aking mga karanasan sa Kanya. At merong isang awitin, uso noon yung mga awit ng papuri. Yung mga contemporaries ko dito, awit ng papuri 4, papuri 5, papuri 9, yan yung mga inaawit doon. Hindi pa uso yung mga Hillsong na Bethel, o mga ibang mga yung mga mararamdamin, talagang sagad sa puso ng mga awitin. Uso nun yung mga yan, yung mga papuri. Ayan yung ibang kinakanta ni Pastor Boyan. At isang awitin na talagang pinapaulit-ulit ko dahil parang yun yung karanasan ko ng mga panahon na yun, yung awitin na buhay ko'y walang wakas. Okay? Naghahanap ako ng -1. Gusto ko sanang kumanta ngayon. -1 ng version ng lalaki, pero wala akong nakita. Salamat kayo, wala akong nakita. Wala po akong nakita ng version ng panglalaki ng buhay ko'y walang wakas. But then, hindi mapipigilan eh. Gusto kong awitin ng a cappella, yung awitin. Para i-share lang sa inyo, ano yung mga nararamdaman ko when I first encounter the Lord those days, sa mga panahon na yun, mga kapatid. Ito yung buod, kung ilalagay ko sa lyrics, ito yung buod ng karanasan na yon. Bakit ako merong kaligayahan sa paglilingkod at sa pagpapatuloy sa Panginoon? Ano yung tumatakbo sa isip ko? At ano yung mga nararamdaman ko ng panahon na yan? Ang awitin ay, buhay ko'y walang wakas. Kung hindi ako nagkakamali, inaawit to ni Sister Janet.
Kung hindi ako nagkakamali, buhay ko walang wakas. Ang chorus niya is, buhay ko'y walang wakas. Ito'y walang hanggan. Kung kaya si Kristo'y pinaglilingkuran, buhay na malaya at mayroong katiyakan, tanging kay Jesus na kamtan. Ayun yung chorus nun. Yung verses nun, sabi doon, paano ba yung tono nun? Tanging kay Jesus na kamtan. Hindi ko maalala. Yan. Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Buhat ng si Kristo ay aking panaligan. Langit kong inaasam, naging katuparan sa isang pangako na sa atin ay laan. Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Kung kaya si Kristo'y pinaglilingkuran, buhay na malaya at mayroong katiyakan, tanging kay Jesus na kamtan. Yan. Yung mga lyrics na yun, mga kapatid, bago kong mananampalataya, ang paulit-ulit kong gustong mapakinggan, yung experience na nakilala mo si Jesucristo, naintindihan mo kung ano ang kanyang kalooban para sa iyo, nakita mo, pinakita niyo sa iyo, ano yung future na naghihintay para sa iyo. Isang buhay na ganap, isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Bakit ko po inuna na awitin yon? Kasi pag-aaralan natin, o patuloy natin pinag-aaralan ang ating pong pagtalakay sa mensaheng binigay sa atin ng Panginoon patungkol sa rejoicing in the Lord. Maligaya po ba kayo sa Panginoon? Maligaya po ba kayo sa Panginoon? Okay. Rejoicing in the Lord. Because in Philippians chapter 4, verse 4, Philippians chapter 4, verse 4, it says, isang verse lang tayo ngayon. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Meron niyang meron niyang exclamation point Okay, nakita niyo meron siyang exclamation point. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayon sa kanyang pagkaunawa at ayon sa kaligayahang binigay sa kanya ng Panginoon, gusto niyang sabihin, rejoice in the Lord always, and again, I will say it again, rejoice. To rejoice in Christ, my dear brethren, to rejoice in Christ is a command from God that we should follow. Okay? Ito'y utos ng Diyos, mga kapatid, na dapat nating sinusunod. Ang pagiging maligaya sa Panginoon. Kaya tinanong natin kanina, mga kapatid, maligaya ba tayo sa Panginoon? Talaga nga ba? Hindi ba tayo dinadaig ng kung ano mang nangyayari dito sa mundong ibabaw? Ang kaligayahan ba natin ay nananatili anuman ang nararanasan nating sirkumstansya sa mundo ito. Rejoice in the Lord always.
Inuutosan tayo na maging maligaya sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. It is a command coming from God that we should follow. It is not an option, but a condition of an elect's heart when he is with Christ. Ayan mga kapatid. Bakit dinidikdik ng Panginoon sa atin? Rejoice! Because hindi ito pinagpipilian lamang. Hindi ito isang bagay na Kristiyano ako, pero meron akong choice na minsan lumigaya sa Panginoon at minsan pwede namang hindi maligaya sa Panginoon. No! It is not an option. Hindi siya isang pagpipilian na pwede mong gawin at pwede mong hindi gawin. Hindi siya pagpipilian na pwede mong maramdaman at hindi mo pwedeng maramdaman. It is the condition of your heart. If you really are a child of God. Kung anak ka ng Diyos, kapatid, meron ka talagang kaligayahan. At ang kaligayahan na yon ay hindi na kailanman mawawalan sa iyo. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana, nung inaalok niya ng tubig, yung babaeng Samaritana, meron akong kayang ibigay sa iyo. Isang tubig na kapag nainom mo, ay bubukal sa iyo at hindi na kailanman maaampat pa. Always. Palagi, habang buhay, it is not just a command, but it is the condition of your heart. If you are an elect of God. But how to rejoice in the Lord, my dear brethren? But how to rejoice in the Lord? We rejoice in the Lord by standing firm in the Lord. Okay? We rejoice in the Lord by standing firm in the Lord. Tigilan na natin yung kaisipan na ang rejoicing in the Lord ay health and wealth. Tigilan na natin ang kaisipan na ang kaligayahan sa Panginoon ay ang mga blessings na sinasabi natin na nakukuha natin sa mundong ibabaw. How to rejoice in the Lord? Papaano ka nga ba talaga lumiligaya sa piling ng Panginoon? Ano ang nagdidikta ng kaligayahan na yon? You rejoice in the Lord by standing firmly in Him. Okay? Ngayon magkakaroon na naman ng kasunod na katanungan. Standing firm, but how? But, ayan, standing firm in the Lord. And then, ang katanungan naman, but how should we stand firm in the Lord? To stand firm is to remind ourselves that this world is not our home. But with Christ, in His kingdom of glory. Okay, paano ka naninindigan o nakakatindig ng matatag sa Panginoon? Okay? Because nakasalalay ang kaligayahan mo, listen very carefully,
pag nakikita mong sarili mo, ang kaligayahan mo ay nakasalalay, pag nakikita mong sarili mo na ikaw ay matatag, na nakatindig sa pananampalataya sa Panginoon, doon humuhugot ang iyong tunay at hindi mawawala at hindi matatapos na kaligayahan. Sa paninindigan na matatag sa pananampalataya. At paano ka nakakapanindigan ng matatag sa pananampalataya? By every day, every moment, my dear brethren, you remind yourself. Paalalahanan mo ang sarili mo. Anong ipapaalala mo sa sarili mo? That this world is not your home. Why? Bakit palagi mong ipapaalala sa sarili mo na ang mundong ito ay hindi mo tunay na tahanan? Because, Jesus said, in this world, you will have troubles. Sa health and wealth, hindi nila ini-expect na mayroong troubles. Okay? Sa health and wealth, prosperity gospel, hindi nila ini-expect na may troubles sa mundo ito. But the message of God, consistently, mga kapatid, itinuturo that this world is not our home. Hindi natin bahay ang mundong ito. Bakit? Dahil ang mundong ito ay mawawasak. This world is corrupted at hindi nababagay ang mga anak ng Diyos sa mundong ito. Okay? If you are really a Christian, kapatid, kung tunay ka talagang Kristiyano, makikita mo yung sarili mo. Na kumukontra ka sa daloy ng sanlibutan ito. At dahil ang buhay mo, ang isip mo, ang puso mo, ay kumukontra sa daloy ng sanlibutan ito, kapatid, you will always have trouble. Okay? At hindi matatapos yon hanggang hindi ka dinadala ng Panginoon sa tunay mong tahanan. Okay? Your joy in dealing with this corrupt world, ang kaligayahan mo sa paglaban mo sa sanlibutan ito ay ang patuloy mong pagpapaalaala sa isip mo, kapatid, that this world is not your home. Saan mababasa yun? Saan mababasa yun? Philippians chapter 3 verse 20, it says, but our citizenship is in heaven. I'm sorry kung ang iniisip nyo, si Jesucristo ay dumating para payamanin kayo, para pasikatin kayo, para magkaroon kayo ng kapangyarihan. I'm sorry. That is not the goal of your salvation. Listen very carefully. Because the world is dying. As I am speaking now, mga kapatid, the world is dying. Yan ang nangyayari ngayon. Listen very carefully. Makapulutin kayo sa kangkungan kapag dumating na ang pagkakataon na ang mga anak ng Diyos ay dadalhin na sa kanyang kaharian. Pero kayo ini-expect nyo na may maganda pang mangyayari sa mundong ito. Listen very carefully. Remind yourself that your citizenship is in heaven. This world, anytime, anuman yung meron ka dito sa mundong ito, anytime, pwedeng mawala. But your inheritance in heaven, mga
kapatid, is already secured. Walang makakaagaw. Di ba sinabi ng Panginoon? Mag-impok ka ng kayamanan saan? Dahil walang magnanakaw doon, walang kayang magwasak doon. Everything that you have invested in this life, sa sanlibutan ito, anytime, pwede manakaw, kalawangin, masira, pasabugin ng bomba, kagaya ng nangyayari ngayon sa ating mundo. How do we stand firm? By reminding ourselves that this world is not our home. Because our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there. We are eagerly. Sino dito yung nag-aabang sa Panginoon? Sino dito yung nag-aabang sa Panginoon? Because the Bible says, part of your rejoicing is by knowing that one day, our Lord Jesus Christ will come back. Hindi na ba yun ang pag-asa natin? Naiba na ba ang pag-asa natin? Hindi na ba yung isang araw darating ng Panginoon at ipagsasama tayo sa Kanyang kaharian? Hindi na ba yun ang takbo ng isip natin? Ano na ang tinatakbo ng isip natin? But your rejoicing, my dear brethren, ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa pagkaunawa that you have this eternal life, that you have this hope, pag-asa, na isang araw, babalik ang Panginoon, kukuhanin ka, at pagsasama ka niya, because this world is not your home. Your home is with Christ in His kingdom. But who really taught us? But who really taught us that our true home is with Christ and His kingdom? Okay, kapatid, sino nga ba talaga nagturo sa atin? Kasi marami nagsasabing Kristiyano. I'm sorry, I will tell you the truth. Maraming nagsasabing Kristiyano. Maraming nagsasabing anak ng Diyos. Maraming nagsasabing tinanggap nila si Yesu Kristo. Pero hindi naiintindihan kung sino si Kristo. That's why in our prayer meeting every Friday, ang unang tanong natin, what is the meaning of your life? How? Ano yung sumunod na tanong nakaraan? Gaano kalalim ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo? Ano ang meaning ng buhay mo? Gaano kalalim ang pagkakilala mo kay Jesucristo? Baka inuubos mo ang sarili mo, ang panahon mo, ang isip mo, puso mo, desires mo, ang aspirations mo sa mundong ito. Akala mo, yung mga aspirations na yon ang magdadala sa iyo sa meaning of life. No, I'm sorry. Wala doon ang meaning ng buhay. Nasa Panginoong Jesucristo ang meaning ng buhay. Nasa Kanya lamang. Who really taught us that our true home is with Christ and His kingdom? Sino ba talaga ang nagpaunawa sa atin na ang ating tunay na tahanan ay si Kristo sa Kanyang kaharian? Christ Himself
Christ Himself, hindi si pastor. Hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo, hindi kung sino man. Sino nagturo sa'yo? Christ Himself taught us through the Holy Spirit using the Scriptures about the truth that we are really sons of God and we are co-heir with Him, with Christ, in His kingdom. Hindi si pastor. Walang kakayanan si pastor na magturo kung sino si Jesucristo. Kung bakit kanya dadalhin sa kanyang kaharian. Christ Himself, siya mismo ang nagturo sa atin ng katotohanan na iyon. Tinalakay natin last Friday sa ating prayer meeting. I'm sorry sa mga hindi umaten. You are missing a lot. I'm telling you the truth. Kung ayaw niyong umaten ng prayer meeting, dahil ayaw niyo, even though kontrolado niyo ang sarili niyo, kontrolado niyo ang sitwasyon, kontrolado niyo, pwede naman kayong umaten, pero hindi kayo umaten, I'm telling you the truth, you are missing a lot. I'm sorry, you are missing a lot. Magugulat kayo. Pag dumating ang pagkakataon na hindi, anong manner daw ang pagdating ng Panginoon? Darating siya na parang isang magpapaalam ba siya? Darating na ako Darating daw siya na parang magnanakaw. Yung magnanakaw, hindi siya magpapaalam. Aakyatin ko yung bahay mo mamaya. No. Si ano lang nagsasabi nun? Si Lupin III. Nagpapaalam. Animation. Pero ang Panginoon, darating siya sa panahon na hindi mo inaakala. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Gising, mga kapatid. Sa panahon na hindi mo inaakala. Hindi ko kayo tinatakot. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Be watchful, therefore. Dahil ang Diyos, ang ating Panginoon, ay darating sa araw na hindi mo inaakala. So the admonition is, be prepared, be watchful. Kasi darating ang Panginoon sa panahon na hindi mo inaakala. Huwag mo sabihin, matagal pa yan, wala pa yan, ganito pang mga mangyayari. Sinong nagsabi sa iyo? Sino ang nagsabi sa iyo, kapatid? But if you are a true Christian, if you are an elect of God, hindi mapipigilan ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ituro sa iyo at maunawaan mo kung ano ang kanyang kalooban. Hindi mo siya mapipigilan. Hindi dahil masipag si pastor. No. Dahil ang banal na Espiritu ay namumuhay at namamahay sa iyo. Listen very carefully. This is not a laughing stock. Listen very carefully. Magpapasalamat kayo kapag ang church nyo ay pinupush kayo na maghanda. Magpapasalamat kayo, mga kapatid. Pag nakikita nyo ang church nyo ay hindi, okay lang yan. Hindi yung tipong, okay lang yan, ligtas ka. Nako, delikado kayo, mga kapatid. Pag ang church nyo, yung hinihene kayo, sinasabi, ano nangyari sa'yo? Ba't ikaw umaten? Kasi, pastor, kasi, ganun ba? Okay lang yan, ligtas ka pa rin. Sige, next time, kung gano'n ang huwag ka muna umaten. Nako mo. Pero magpasalamat kayo, mga kapatid.
ng church nyo ay sinasabi ang katotohanan. Pinapaalalahanan kayo ng church nyo kung ano ang nararapat na gawin upang makatindig ng matatag hanggang wakas. Dahil yun ang requirement sa Bible, sabi ng Bible, ang mga maliligtas nga, sa Matthew, sinabi sa Matthew, ay yung mga tao, mga mananampalataya, na tumitindig ng matatag hanggang wakas. Okay? Hindi mo mapipigilan ng Panginoong Jesucristo if you are really a Christian. If you really have been born again. Kung may nabuhay sa iyo, kapatid, na espiritu galing sa Diyos, hindi mo mapipigilan yung spirit na yan na lumaki, lumago, at makaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang trabaho ng pinanganak na muli sa iyo. The new creation. Okay? Kung wala ka nun, talagang baliwala ang Lord. Imbis na umattend ka ng church, pag tinawag ka ng kaibigan mo na may pera, liga, patyal-patyal tayo. Doon muna tayo. Hindi mo pa nararanasan to, patyal-patyal muna tayo. Doon tayo punta, doon sa magagandang lugar. I'm sorry, but I'm telling you the truth. Kapag hindi natin binago ang kaisipan na yun. Our priority is who? Ang hirap sumagot? Sinong priority mo, kapatid? What is the first commandment? Love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your soul, your everything. The God who gave His everything to you, ang Diyos na binigay ang lahat sa iyo, anong ini-expect niya? Wala nga tayong ibibigay sa Kanya eh. Sabi nga ng awitin kanina eh, you deserve, the greater glory. Ano yun, to the King in need of nothing, empty-handed I rejoice. Wala nga tayong kayang ibigay sa Kanya eh. Ang hinihingi nga lang niya, meron kang meron kang 6 na araw. Yung isang araw sa akin, Lord pati yung isang araw na yun kailangan ko para mabuhay ako. Anong sabi ng katotohanan sa atin? Click. Para mabuhay ako. John chapter 1 verse 4 says, in Him was life. Kanino galing yung buhay? Hindi ikaw ang gumagawa ng buhay mo, kapatid. Natutuwa ako na merong report sa akin dun sa mga pag-aaral natin every Friday sa isang kabataan. Sabi niya, payo ko sa inyo, although ako bata pa, payo ko sa inyo dahil pinapayuhan niya, mas bata sa kanya. Ano lang, sunod lang tayo. Ano bang sinabi ng Panginoon? Sundin lang natin. Hindi natin naiintindihan sa una. Kapos tayo ng kaunawaan sa una. Pero dahil sinabi yan ng Lord, sundin lang natin. At isang araw matatagpuan natin, tama pala ang Diyos. I heard reports coming from a young people na yun ang isip niya. Kasi nararanasan niya. Maaring sa una, sa pagsunod niya, ito na naman,
Kakainis. Sunod na naman, maaring ganon, pero sumusunod siya. Sumusunod siya. Maaring hindi niya naintindihan, pero sumusunod siya. Isang araw, na-experience niya na ang pagsunod niya sa Panginoon ay talaga namang nagbibigay ng kaligayahan. Sapagkat may mga pinapaunawa ang Panginoon at merong mga experiences na binibigay ang Panginoon para mapatunayan na ang pagsunod sa Panginoon ay tama. Ang mong isipin na ikaw ang gumagawa ng buhay. The truth says, in Him was life. Okay? Saan galing ang buhay? Sa Kanya. Hindi sa iyo. Hindi ko ang gagawa, no? Yung mga mapapahamak. Yun ang ginagawa nila. Pag-aralan natin sa chapter 3, their God is their stomach. Their focus is on earthly things. Ngunit ang buhay ay galing sa Diyos. Huwag niyong isipin na ang buhay na ito ay yung buhay na nakikita natin na yan. Hindi yan yung klase ng buhay na yon na pinanganak, pinainom ng gatas ng magulang, nag-aral ng elementary, nag-aral ng high school, nag-aral ng college, nakapasa sa board, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng pamilya, inulit yung cycle. Hindi yun yung buhay na yon. Maraming mapupunta sa impyerno na ganun ang routine ng buhay. That is not the life. The meaning of life na pinag-aaralan natin ngayon. In Him was life. Anong klaseng buhay ito? Sabi diyan, that life was the light of man. Ang buhay na galing sa Panginoon, nandito nga pala. Yeah. The source of life is the Lord Himself. If that life, listen very carefully, if that life, which is Christ's life, the born-again life, the new creation life, if that life has been given to you, then you will also have the light. Listen very carefully. You will also have the light of life. Meaning, mga kapatid, maraming nabubuhay ngayon. Listen very carefully. Maraming nabubuhay ngayon. Meron silang buhay. Ang tanong, meron ba silang light of life? Okay? Kaya hindi yung buhay na nakikita natin ang pinag-uusapan natin. Ang buhay na pinag-uusapan natin ay ang buhay kay Kristo. Pag nasa iyo ang buhay kay Kristo, you will also have the light of life. Meaning, kapatid, maiintindihan mo kung anong naisin ng Diyos para sa iyo. Yun yung sagot ni Sister Jane dun sa meaning of life. If you have this life coming from God, then the meaning of life is you will find your calling or your purpose in life. Purpose na nakakabit, na gagamitin ng Diyos ang buhay na yan para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita mo ba ang sarili mo na ginagamit ng Diyos para ibigay ang kapurihan sa Panginoong Jesucristo? O nakikita mo lang ang sarili mo that you are running the race of this life, struggling para maabot yung iniisip mo na magpapaligaya sa iyo. Pero hindi mo makamtan-kamtan yung kaligayahan na yun. If that life
it is the life of Christ, has been given to you, then, ang pasunod nun is the light of life. Meaning, when you have the light of life, it means enlightenment. It means understanding. Understanding of what? Of God's will and His intention. Doon nagsisimula yung kaligayahan mo, kapatid. Doon nagsisimula yung, kasi naiintindihan mo, buhay ko'y walang wakas. Ito'y walang hanggan. Kung kaya't si Kristo'y pinaglilingkuran, buhay na malaya at mayroong katiyakan, tanging kay Jesus nakamtan, you will be enlightened. Naiintindihan mo, nauunawaan mo. That's why the apostles, namatay sila sa mga pangunawa na yon. Binabato sila, pinupugutan ng ulo, pinapago sa cross. Maligaya! Bakit? Because they were enlightened. They have that light of Christ. And because of that light, they were enlightened. Naiintindihan nila kung sino sila. Sino ang Panginoon at saan papunta ang buhay na ito. The source of life is the Lord Himself. If that life, which is Christ's life, has been given to you, then you will also have the light of life, which means enlightenment or understanding of God's will and intention. And then lastly, scripture number 2. Scripture number 2. We will close with this. Scripture number 2. You make known to me the path of life. Okay. Sino ang magpapaunawa sa iyo ng daan patungo sa buhay na inaasam mo? The life that you've always wanted. The abundant life. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sino magpapaunawa? Psalms chapter 16 verse 11 says, You! Sino yung you? Jesus. You make known to me that path, the path of life. Make known, pakibalik sa scripture. Make known to me that path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Kapatid, if your life is in Christ, the truth says, kung ang buhay mo ay na kay Kristo, una, malalaman mo ang path of life. You will know the meaning of your life. Your calling. Kung anong pagkatawag mo, kapatid. Maiintindihan mo. Because you have Christ in you. You have the mind of Christ. He will make known to you the path of life. And you will experience that in the Lord's presence, in Christ, you will experience making known to me means giving me the knowledge and understanding of what life with Christ really means. And then, in Christ's presence,
means fullness of joy. Kapatid, tigilan mo ang paghahanap ng kaligayahan sa sanlibutan. Kung ikaw ay citizen ng Iran, okay? Nilagyan natin ng makatotohanang example. Kung ikaw ay isang citizen ng Iran, Iranian ka, nag-aral ka mabuti, napakatalino mo, nag-invest ka, nakapagtayo ka ng magagandang investment, magagandang business. Doon mo inakse lahat ng buhay mo. Isang araw, ngayon na nga, binomba ng Amerika ang Iran. Binomba ba? Binomba. Yung gusaling tinayo mo, kung saan nandun yung glory mo, yung kayabangan mo, lahat nandun. Binomba. Sabog lahat. Nasa na yung kaligayahan mo? Sumabog ang kaligayahan mo. Sapagkat ang kaligayahan mo ay nakabase sa sanlibutan ito. Pwede bang mangyari? Nangyayari na. Pwede bang mangyari sa Pilipinas? Naku po. Kakarampot ang lupa ng Pilipinas. Kakarampot. Isla pa tayo. Isang bomba, isang nuclear. Ala na. Dagat na tayo. In Christ's presence, kung ang buhay mo ay nasa presensya ng Panginoon, kapatid, ang kaligayahan mo kailanman ay hindi mababawasan. Hindi sasabog, hindi sasambulat. Because in Christ's presence means fullness of joy. Buong kaligayahan at kailanman hindi nababawasan. You are very tired of hearing because you don't understand. But this is the truth, my dear brethren. You must aspire to experience, to learn what has been taught in the Scripture. Anong klase bang buhay talaga ang buhay na ganap at kasiya-siya? Ang buhay na yon ay matatagpuan lang sa Panginoong Hesukristo. Because in Christ, there is fullness of joy. Isang kaligayahan na buong-buo at kailanman hindi mapapasabog, hindi mawawala, hindi mananakaw. That's why yung level ng pagkaunawa at pananampalataya ng mga nauna sa atin, sinasalang sila sa kulungan ng mga leon, hindi sila natitinag. They are standing firm. Sinasalang sila sa apoy, hindi sila natitinag. They are standing firm. Pinagpapapatay sila, hinahunting sila, hindi sila natitinag. They are standing firm. Why? Because they understand that in God, in Christ, lies the wholeness of their joy, kaligayahan, at hindi kailanman mananakaw sa kanila, di mababawasan sa kanila ang kaligayahan na yon. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand. At your right hand, which with Christ means, at your right hand, means unending pleasures. Sabi doon, at your right hand are pleasures forevermore. Saan mo hinahanap ang pleasure mo? Saan mo hinahanap ang pleasures mo? Sa kasiyahan sa mundong ito? Sa sex? Sa fornication? Sa adultery?
Saan mo hinahanap ang kasiyahan mo? Kahit gawin mo ng gawin, yung mga bagay na yon, hindi kailanman masasatisfy ang kaluluwa mo. The pleasure that God is, ano yung word? Ino-offer. The pleasure that God is offering to you. The pleasure that is unending. Kapatid, hindi mo matatagpuan sa sanlibutan. Yung pleasure na yon ay makukuha mo lang sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoon Jesucristo. Amen. Tandaan mo, kapatid. Maging handa ka. Mag-prepare ka. Dahil sa pagbalik ng Panginoon, ang titignan niya is, sino ang mga taong ang kanilang kaligayahan ay buo para sa akin? Sino yung mga tao na ang kanilang pleasure, kasiyahan, ay hindi natatapos sa akin? Okay? Kapatid, be warned. Let us prepare. Be watchful. Focus on Christ. Not on earthly things. Di natin alam, isang araw, darating siya. At ipagsasama tayo sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.